Noong bata pa tayo, siguradong may isang bagay na paulit-ulit nating naririnig tuwing Holy Week. Huwag kang maingay. Huwag kang maligo sa Biyernes Santo. Huwag kang maglaro sa labas. At higit sa lahat, huwag kang tumawa ng malakas dahil baka may mangyari. Pero naisip niyo na ba, bakit nga ba napakaraming bawal tuwing Holy Week? Totoo ba talaga ang mga ito o isa lang itong pamahiin na minana natin sa mga lolo at lola natin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakasikat na bawal tuwing Holy Week at aalamin natin kung may katotohanan ba ang mga ito o baka naman gawa-gawa lang para sumunod tayo noon. Bago tayo magsimula, comment nyo muna sa baba. Ano ang pinaka-weird na bawal na narinig nyo tuwing Holy Week? May nagsabi ba sa inyo na bawal maligo? Bawal magwalis? O baka bawal manood ng TV? Simulan na natin. Una sa lahat, bakit ba napaka-espesyal ng Holy Week? Para sa maraming Pilipino, ang Holy Week ay panahon ng pagninilay, pagdarasal, at pag-aalala sa buhay at sakripisyo ni Jesus. Una, ang bawal maligo sa Good Friday. Ito marahil ang isa sa pinaka-common na sinasabi ng matatanda. Huwag kang maligo sa Biyernes Santo, baka ka mapasma, baka ka magkasakit, o mas malala, baka may masamang mangyari. May iba pa ngang nagsasabing kapag naligo ka raw sa hapon ng Good Friday, magiging malas ka buong taon. Pero totoo ba ito? Sa totoo lang, walang scientific or religious basis na nagsasabing bawal maligo sa Good Friday. Walang nakasulat sa Biblia na ipinagbabawal ito. Mas malamang na nanggaling ito sa panahong hindi pa ganoon kaayos ang panahon at kalagayan ng mga tao. Noon, maraming taong nag-aayuno, hindi gaanong kumakain at pagod sa paglalakad sa prosesyon o simbahan. Kapag naligo ka agad habang pagod at mainit ang katawan, pwede kang makaramdam ng hilo o lamig, kaya kalaunan naging bawal na ito. Pero ngayon, kung maliligo ka para maging malinis at presko, wala namang masama roon. Pangalawa, ang bawal mag-ingay o tumawa ng malakas. Kapag Holy Week, lalo na tuwing Good Friday, mapapansin nyo na parang tahimik ang buong paligid. Minsan, sarado pa ang TV stations, mahina ang tugtog at parang lahat ay mabagal. Kapag masyado kang maingay, siguradong may magsasabing, "Tumigil ka nga, Holy Week ngayon." Ang tanong, bawal ba talaga? Hindi naman literal na bawal, pero dahil ito ay panahon ng pagdadalamhati at paggunita sa pagkamatay ni Jesus, pinipili ng marami na maging tahimik at seryoso bilang pagrespeto. Kaya kung iisipin, hindi ito pamahiin. Isa itong tradisyon at paraan ng pagpapakita ng paggalang. Pero syempre, hindi ibig sabihin na bawal ka ng ngumiti o maging masaya. Ang importante ay marunong tayong makiramdam at rumispeto sa mga taong taimtim na nagdarasal o nag-oobserba ng Holy Week. Pangatlo, ang bawal magwalis sa bahay. Ito naman ang isa sa pinakakakaiba. Sabi ng iba, kapag nagwalis ka raw sa Good Friday, winawalis mo rin ang swerte palabas ng bahay. May nagsasabi pa nga na malas daw kapag naglinis ka sa araw na iyon. Pero kung iisipin, parang medyo nakakatawa, hindi ba? Dahil kung totoo iyon, bakit may mga taong naglilinis pa rin pero swerte pa rin naman sila? Wala ring scientific o religious explanation tungkol dito. Posibleng ang pinagmulan nito ay para pigilan ang mga tao sa paggawa ng mabibigat na gawain sa araw ng pagninilay. Noon kasi, gusto ng matatanda na magpahinga muna ang lahat at mag-focus sa pagdarasal. Kaya para walang gumawa ng gawaing bahay, ginawa nilang bawal. At aminin natin, minsan, effective talaga ang ganitong style ng pananakot. Pang-apat, ang bawal masugatan dahil hindi raw gagaling agad. Isa ito sa pinaka-nakakatakot na naririnig ng maraming bata. Huwag kang maglaro sa labas. Kapag nasugatan ka sa Holy Week, hindi agad gagaling ang sugat mo.
Meron pang ang version na sinasabing habang buhay raw mananatili ang peklat. Pero, totoo ba ito? Hindi rin. Ang sugat ay gagaling depende sa kung gaano ito kalalim at kung paano mo aalagaan. Walang espesyal na epekto ang Holy Week sa katawan natin. Posibleng ginawa lang itong babala para hindi na lumabas ang mga bata at maglaro ng magulo habang ang matatanda ay nasa simbahan o nagdarasal. Kaya imbes na sabihing, "Huwag ka munang lumabas," ginawa na lang nilang mas nakakatakot para siguradong susunod ang bata. At aminin nyo, epektibo naman, di ba? Ang 5, ang bawal kumain ng karne tuwing Good Friday. Ito ang isa sa mga pinakakilala at pinakatotoong bawal. Sa tradisyong Katoliko, maraming tao ang umiiwas sa pagkain ng karne tuwing Good Friday bilang sakripisyo at pag-aalala sa paghihirap ni Jesus. Kaya madalas, isda, gulay, itlog at noodles ang kinakain ng mga tao. Hindi ito pamahiin. Isa itong religious practice o tradisyon. Pero tandaan, hindi lahat ng tao ay obligadong sumunod. Depende ito sa relihiyon, edad at kalagayan ng isang tao. Ang mahalaga ay nauunawaan natin kung bakit ito ginagawa. Hindi dahil malas kapag kumain ng karne, kundi bilang simbolo ng sakripisyo at pagninilay. Pang-anim, ang bawal maglakbay o bumiyahe. May mga matatanda na nagsasabing malas raw bumiyahe sa Good Friday. Kapag bumiyahe ka raw, mas malaki ang chance na maaksidente. Pero sa totoo lang, wala namang ebidensya na malas talaga ang araw na iyon. Ang dahilan kung bakit maraming aksidente tuwing Holy Week ay dahil sobrang daming tao ang bumibiyahe ng sabay-sabay. Punuan ang bus, mahaba ang biyahe, pagod ang driver, at minsan ay hindi na maayos ang tulog ng mga bumibiyahe. Kaya kung may biyahe ka man ngayong Holy Week, ang mas importante ay maging maingat. Magpahinga bago bumiyahe, huwag magmadali, at siguraduhing ligtas ang sasakyan. Panghuli, ang bawal manood ng horror o gumawa ng masaya. Noon, lalo na kapag Good Friday, halos lahat ng palabas sa TV ay tungkol sa buhay ni Jesus. Walang cartoons, walang comedy, walang masayang palabas. Kapag nanood ka ng horror o action movie, sasabihin ng matatanda, "Bawal yan, Holy Week na yon." Pero, totoo bang bawal? Hindi naman talaga. Wala namang nagsasabing magkakasala ka agad kapag nanood ka ng pelikula. Ang punto lang nito ay gawing mas simple at tahimik ang araw. Imbes na puro entertainment, mas hinihikayat ang mga tao na mag-isip, magdasal, o maglaan ng oras sa pamilya. Pero sa panahon na yon, iba-iba na ang paraan ng bawat tao sa pag-obserba ng Holy Week. May iba na nagsisimba, may iba na nagpapahinga, at may iba na ginagamit ang panahon para magnilay ng tahimik. At alam niyo kung ano ang pinaka-interesting dito? Karamihan sa mga bawal na ito ay hindi talaga tungkol sa malas o sumpa. Mas marami sa mga ito ang ginawa para turuan ng mga tao na tumigil muna, magpahinga at magbigay galang sa banal na linggo. Pero dahil mahilig ang mga tao noon sa mga kwento at pamahiin, mas madaling sabihin na lang na malas yan para siguradong susunod ang lahat. At hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang mga paniniwalang iyon. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyo ng "Huwag kang maligo, huwag kang magwalis, o baka malas ka," tanungin niyo muna ang sarili niyo, tradisyon ba ito? Paniniwala o pamahiin lang? Dahil minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin ay kwento lang pala na paulit-ulit na ipinasa sa atin. Pero kahit ganon, may isang bagay na hindi nawawala sa Holy Week. At iyon ay ang pagkakataon na huminto kahit sandali, magpahinga, makasama ang pamilya at mag-isip tungkol sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kayo, alin sa mga bawal na ito ang sinusunod nyo pa rin hanggang ngayon? At alin ang sa tingin nyo ay pamahiin lang talaga? I-comment nyo sa baba dahil gusto kong malaman kung ano ang pinakakakaibang bawal na sinabi sa inyo ng mga magulang o lolo't lola nyo tuwing Holy Week.